2 Timothy 3:16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Praise the Lord. Basahin natin ang sabay-sabay. Thanks God and glory to God. Ngayon ay May 31, 2026. Okay, 2 Timothy 3:16, read begin. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Let's go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you for this day. Thank you sa buhay sa lakas, Lord. Thank you na sa lugar nga na temporarily panibawang kami worship you in spirit and in truth. Forgive our sins at we pray, Lord, i-bless mo yung bawat isa nandito at i-bless mo rin ang mga kasama namin na next Sunday makasama namin yung mawala dito. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Ay magpala sa amin dito, maging kay Pastor Nable, sa Bethany Baptist Church Makati, mga kapatiran doon, at sa mga Bethanites, sa mga Bethany churches, Bethany Church Mission, pagpalangin rin Panginoon all over the Philippines, all over the world. In Jesus Christ's name, Amen. So, ang title natin ay The Word of God, continuation ito noong last Sunday, yung about the Word of God. So, ang number one point natin noon ay read and study it. Read and study it. Basahin natin at studyhan. Number 2 ay ito I love it. Number 3, meditate it. Number 4, hear it, mapakinggan. So ngayon, number 5, cleanse it. Cleanse it, number 5. So birang background about sa the Word of God, ito ay sinulat ng mga 40 writers. Mayroong mga hari, propeta, fisherman, at iba't ibang mga profession. At ito nabuo yung Bible sa loob ng 1,600 years. Of course, sa Old Testament, ang Hebrew with Aramaic, at ang New Testament naman ay sa Greek language. So, meron na tayong Word of God. Ang ibig sabihin pa ng Word of God ay the Holy Scriptures, precepts, the law, statutes, at meron na tayong isang library na gato, 66 books, 39 sa Old Testament, yung New Testament naman ay 27. So isang library na agad yung Bible. So number 5 ay cleanse it. Ibig sabihin cleanse it ay ito ay naglilinis sa atin. Sabi sa Psalms 119 verse 9. Sabi dito, cleanse it. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. So saan yung young man, no? Siyempre kasama yung woman. Malinis yung kanyang daanan. By taking heed, ibig sabihin ay pay attention din siya according sa salita ng Panginoon. Kung anong mga sinasabi doon ng salita ng Diyos. Kumbaga ay taking heed. So, talagang pag sabing taking heed, yan ay ginabigyan ng importansya at sinusunod. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, direkta, gina-confess natin ating kasalanan sa Panginoon. Ang Panginoon naman ay faithful, tapat at matuwid na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. 1 John 1:9. Sabi sa Hebrews 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. And almost all things, sa lahat ng bagay, no, ay sa by the law, sa batas, purge. Ang purge ay ano nga purge sa Tagalog man? Yung pinapurga, pinalinis, pinapurge with blood.
And without shedding, no, walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran. So yung dugo ni Jesus ay na natigis sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron tayong kapatawaran. So lahat tayo ay nagkasala sa Panginoon. Lahat naman tayo. Walang exempted. So kung walang pagbububo ng dugo ni Lord Jesus, wala tayong kapatawaran. So salamat na ang dugo lamang ni Lord Jesus yung walang bahid ng kasalanan. Kasi galing siya sa heaven. Sa 1 Corinthians 15:47, ano sabi sa 1 Corinthians 15:47, yung si Jesus galing sa langit. 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth, earthy. Yun si Adan. The second man, si Jesus Christ, is the Lord from heaven. So, si Jesus galing sa heaven. 1 Corinthians 15:47. So, siya lang yung walang human father. Ang tawag lang kay Joseph ay foster father. Si Joseph the carpenter. Kaya si Lord Jesus rin ay marunong rin sa carpentry. Anak siya ng carpintero ni si Joseph yung bagay foster father niya. Kaya son of the carpenter ang tawag kay Jesus. No? Si Joseph ay carpentero. Kaya salamat tayo na siya lang yung the Lord from heaven. So maraming gaklaim, no? Sobra 10 gaklaim sila daw si Jesus Christ. Yung isa ay nakabilanggo. Nakabilanggo. Kaya si Jesus Christ din daw siya. Pero hindi niya kayang mapigilan. Kaya yung pigilan yung lindol, no? Stop, lindol. Pero hindi niya kayang mapigilan yung mga pulis nga. Stop, huwag niya akong dakpon. Dako magyapon. So, pero ang dami niyang follower, no? Mas marami pa sa atin, eh. Kung saan yung mga kulto, no? Tataka talaga, kung saan yung mga maling turo, mga kulto, ang dami nila. Yung mga turo na hindi si Jesus Christ Diyos, ang dami rin nila, no? Pero kung ang turo nga natin, si Jesus Christ, turo natin yung Diyos, tama ba natin bautismo, malalaki, hindi sanggol, tama ba natin Bible, may blood, King James Version, yung ibang Bible ay walang blood, tayo man ay wa tayo ba speaking in tongues. Pero kung saan yung tama yung turo ay kunti tayo. Talagang bakit? Obserbahan ko rin minsan. Kasi dito sa bilang follower tayo ni Jesus, hindi kasi pwede ito yung sigarilyo, hindi pwede yung alak, yung inom, yung sugal, kaya malamang na ayaw nila, no? Kaya nang mapipigilan sila sa inom ng alak, sa panigarilyo, sa pagsusugal, sa nightclub, sa beer house, panlalaki, pambabae, mga bisyo, mga pornography, mga bold, lahat na ng mga bisyo, So, parang ayaw nila sa baptist na turo. So, isa din yun sa Madela. Pero sabi, ay dahil ang teleponan niya sa bahay lang, ay ayaw man nila, ay siyempre itong ayaw man nila, biblical nga ito ay house church, sa Bible na house church lang. Pero malamang yung house church noon sa Bible, mga malalaking bahay yun, siyempre baka magkaya yung mga followers ni Jesus. Pero gusto man natin na magkaroon talaga tayo, as in, simbahan talaga, pero kulang lang tayo sa financial. Kaya pray lang tayo, no? Hindi lang tayo magpan, hindi naman kagad binibigyan ng Panginoon. Importante, tinitesting yung ating pasensya. Yan, so pag-pray lang. Pero kung mag-abot na si Lord Jesus, kunta ay, kung hindi problema. Pero kung sige lang. Pero amat ka mo ay balik-balik yan, nag-a-attend. Despite nga makarato ang teleponan, ay siyempre nakaintindi ka mo. Okay. Subukan mo na kita tawag harapan, no? Na centralized. Kung centralized na ay pero siya ba mga coach ay ng along the road kita, may basketball court, tapos yung iba ba na ay
may pins wire. So may mga convenient. Pero kita ay pero buko matparutan ng baptist, iba ba ng baptist ay okay man ang mga okay man ang mga telepono, mga magagpo mata. Galing grabe, galing si Bang Baptist. Na ang alas 11 ay sige pawali. Kaya at least ay alas 11 gabi may panigapon, preaching igapon. So kung ito man kita, hindi kita katakot, no? So, pero salamat tayo kay Lord Jesus ay na-shed ang blood para sa aton. Hebrews 9:22. Number 6, preach it. Preach it. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata. Yung reprove, sumawata. Ibig sabihin ay, sapalpalon mo? Badlungon? Sumawata. Reprove, rebuke matay, sumaway ka. So, halos makarelated man eh. Rebuke mo. Sawayin mo. Rebuke. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 2 Timothy 4:2. Kaya yung dito sa Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So yung panampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig and hearing by the word of God. Sa 1 Corinthians 9:16, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yeah, woe is unto me if I preach not the gospel. So, salamat iya sa kalibo matay na nag-preach man yung gospel. Sa Capitol, sa GT Port, ay may datos may andang mga resources, may andang megaphone, may andang may pangalan sa daw, may mga pangalan buko matarpolin, basta may nakasulat. So, may doon, may mga una mata na may ganyan. So, at least ay para hindi man makasimba o mga ginawalihanan ba, makaakto sa simbahan. Pero at least nakabati siya dait gospel ni Lord Jesus Christ. So yan yung preach it. So gina-preach nila. Isa mga ito mga kabuhi ay nagiging kanon sa mga tao. Atong lifestyle ay nag-preach man doon. No? Meron nga ba preach, do what you preach. Pero ibabig ka comment, no? May mga basher. Lalo na si Pastor Abante, may mga basher yan. Ay, may mga comment yun ay kumbaga sa buhay mo yung tinuturo. Kaya siyempre sa politics, sa vera mo. Gintre mo kaya makaroon mata sa politics. Kaya dapat ay kuwan lang. Ana mataron, kaya matananaron na tawag ka raw, panindigan. Pero kung mga ako ay malisod hindi pwede. So, di man kita ka-judge karon kay may anumang nagawa na mga batas katulad ng senior citizen. Naroon nga batas, mga discount sa senior citizen, freedom of information ay ana mataron. Okay, so, pero iba karon mga pastor ay nang waman na ila, di ba matay, okay lang. Pero tayo ay kanya naman pagharap sa Panginoong Isus, kanya mga give account tayo eh. Yan. So, at least kung una man yung mga ginadlangan na naro LGBTQ na mga batas na ron na gakontra man sa Bible. Yan. So, number 7, share it. Ano nga nito? Number 5. Number 5 ay preach it. Number 5, cleanse it. Cleanse it. Tapos preach it. Number 7 ay share it. I-share.
Si Andrew, nakapag-share siya sa kanyang kuya, kay Simon, sa John 1:41. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Siya yung itong word na Messiah ay Hebrew word ito. Ibig sabihin man ito ay Savior. Hebrew word. Kung di ko makabaliro, Greek ay Christus. Yung sa Hebrew gali nga word nga ro tatay. Tati gali, tati. Ro daday, daday. Ro tatay. Ro tatay. Ro tatay nga sa Hebrew nga salita ay tati. Tati. No, sa Greek mat a word nga anathema ay curse gali. Anathema. Pag kung ibang gospel anang ipahayag. Kaya ba rin Pablo ay Maranatha anathema. Curse. Rabbi, teacher, no? Master, Hebrew word man doon, di ba? So, aba ni Andrew, we have found the Messiah. Natagpuan namon ro Messiah, ro Savior. So excited mo sa natagpuan ng Messiah, ano rin again, which is being interpreted the Christ. Inusin na si Kuya Pedro niya at nasira niya. Yan. So, nag-share it. And the things that thou hast heard of me, among many witnesses, hamba naman ni Apostol Pablo kay Timothy, the same commit thou to faithful men. Oh. So, si Paul, tapos si Timothy, tapos faithful men, who shall be able to teach others also, at turaman yung iba. So, when you're i-share it. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Meron ako nakita sa Facebook. Di meron man ang generation nga apat, no? Ro tatay hay, lolo at imaw hay. Para ka na ro church hay, essential, malaga ro church. Tapos pag-abot naman sa unga, hay ro pagsimbahay pagsimbahay optional tapos sa third generation ay pagsimbahay parang wala na unnecessary na. Tapos sa fourth generation ito arayon ay medyo out at gana magsimba nga raw kinamad yun. So makita na ito tag mga lolo ay pagsimbahay na essential, mahalaga. Tapos pagkatapos sa unga utarayan ay pagsimbahay optional lang. Simba lang ko kung gusto ko, simba lang ko kung birthday ko, tapos kung may pista o kasal, tapos kung gusto ko lang, di ba parang optional. Meron yung baptist na mga ganun. Hindi lang Katoliko. Pati Baptist, ganyan man. Ito sa Amerika ro Baptist, kali ay platohana, 31 million. 31. Number 2, ito, abot Baptist, 31 million, abot rin ito sanda. Pinakabo Katoliko ito, mga Baptist sa Amerika, so babo na rin, no? So, yan. Ay, option ka pa sa third generation, maunga, apo tayo, medyo what at gana sa simbahan, medyo what Tapos sa fourth generation ay mas kapil pag doon, medyo wata. Kasi napanyo ka kita kaya na sa gadget, sa mga cellphone ito ang wata. Pasaklap nyo ko pati pastor ay na-addict na sa cellphone. Ganyan hindi dapat tego magampang Mobile Legend. Ako lang giday. Gatsis ako, chis.com pero gasulwini ako kasi ginasirang sa daet. Acts 16:31 or Romans 6:23 sa mga taga Europe, Amerika or sa mga Muslim country, mga Hindu. Pero grabe ka sanda ko, no? Mga atheist, o tayo nagapati. Oo, nagapati. Ang nagapakamago pa. So grabe taho nga, i-reflect ang mga sirang ko at Acts 16:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved.
Maria household, anat ang reply ay, kwanta, ang mga ay yung F sa yun na ron. So, iba na, tapos ay, may iba mang reply, iba man rumapay. Kumbaga ay, anat ang na-reply mo, si Shiva, ano ba ang Diyos yung si Shiva, yung sa Hindu. So, at siyempre, iba mga reply ko, anat ang reply, si Allah man, si Allah ang lagi na, baga, si Allah mataranda. So, makita mo, so, ginasulit ko man doon ay para makashare ako gospel. No? So, what paway? Ibis paway ay share man gapon. Yan. Kaya, sabi nga ni Pastor Yoben Abante, kung mga mayad ba na kamo mga graduate kamo sa cinematography, yung obrad at pelikula, gawa kamot mga pelikula, mga mayroong moralism, biblical lesson, kapupulatan ng aral, magaling ka sa mga audio, video, sa mass media, sa social media, pasukin mo para ma-spread out man it gospel ro social media. So rin ro ginaobra pa challenge ni Pastor Yoben Abante. Kasi nakapanood man ako tanda nga mga youth congress nga ron last week. Sabitan ni Makati, youth congress ba, pwede man ka mo kapanood ka ron, ipasa ko man sa June 1, June 2, June 3. Pero sa June 2 yata o June 3, Pastor Nable ay atin magwali mo ito sa Christ Bible Baptist Church kay Pastor Arnel. No? Pero not sure kung makaagto ko kay gano'n sabi Pastor Arnel ay kung kunti lang nag-commit, ano pakaon na sa mga pastor, balas. Ano mga nagsuot sabi nga commitment ay manaba lang commitment offering 100,000 lang. Mga may gitay last year, di ba na 150,000 plus. Siyempre, mga speaker, because ginapan sa hotel, ganang aeroplano pa, back and forth. Siyempre, kung mga membro ay sacrifice, ay siyempre, o paano kung sanggatos ka pastor pa mag-atin. Ang not sure ako mag-atin lang ay magdugang-dugang pa to sa palakan o na ta. Pero si Pastor Nable ay magwali may ito. No? Wali at ay maron tapos. So makadalawang wali balik lagi sa Manila man tayo. Abo man itong gawain pa. Abo pa na itinerary na. So number 8, do or apply it. Do or apply it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. James 1:22. So, ibig sabihin, the word of God ay aton i-apply, gawin natin or apply natin. Okay? So, i-apply. So, iba kita kung DIY, no? Do it yourself, no? Siyempre, sa mga pagka-pintry, gatulong-tulong ako magpataloblak niya, mag-abot, maglagay ng mga sa haloblak yung sa mga butas niya, matawag doon, mag-fill in na mga halo, okay yan, maglagari ng bakal. Pero kung ako talaga gagawa, kagabi ko lang nagawa doon, ay okay, magaling, marunong na. So, by the grace of God, no? So, do or apply it. So, yan ang gawin, application. Knowledge, ano pa kaya ba na knowledge sa wisdom? So, yung knowledge, yung kaalaman mo, know-how mo. Pero yung wisdom, application of knowledge. Alin? Application of knowledge. So, may wisdom ka, ay application ng nalalaman mo. Iba kasi yung, ikaw talaga yung, you do it by yourself, ginawa mo kaysa, katingin ka lang. So, maganda yung gawin mo. Kung nakamali, at least alam mo kung saan kamali. So, huwag kang matakot na magkamali, na magawa kaysa naman hindi mo talaga nagawa. Merong kasabihan doon eh. Pag nagtanong ka daw, ikaw ay mangmang lang ng ilang segundo. Pero nagtanong ka, siyempre, wala kang alam eh. Hindi mo alam. So, mangmang ka lang na ilang segundo. Pero kung hindi ka talaga nagtanong kahit isang beses, ay di, wala kang alam forever din.
Di ba? So, ibig sabihin ay magtanong ka. So, at least, magtanong ka, may matutunan. Kayo sa school, di ba? Sa school, gabayad kayo. Lalo sa private school, no? Gabayad kayo. So, binabayaran nyo yung mga teacher na yan. So, ibig sabihin, sinisweldohan nyo sa tuition fee nyo. So, kung meron kang mga tanong, itanong mo. Okay? Tanong, paano man sa private, sa government school, no? Binabayaran sila through our taxes sa mga buwis. Sa mga buwis natin. Bili ka lang sa Gaisano o City Mall, may VAT ka, ganyan, value added tax. Ano ang binibili natin? So, sa palengke lang, walang tax, no? Kung bibili ka ng kamote sa palengke ba, walang value added tax, no? Kaya maganda magbili sa palengke, pero kung doon ka sa mga City Mall, Gaisano, ay may tax, you know? Oh. Ngayon, nang magtanong kayo, itanong nyo, yung, bakit sir, bakit ma'am, yung ating pera ay piso lang, pero yung $1 ng Amerika, kung sa kanila yun, 1 piso rin sa Amerika, di ba? Pero $1 tawag. Yung $1 nila, ang atin naman ay 1 piso. Pero bakit ang kanila ay, pag dumating sa Pilipinas ay 50 times 50 times 50. Tapos ang atin, pagdating doon, ay walang kailang makatipon pa ng 50 pesos para maging piso lang sa pera nila na dollar, no? Yan, itanong nyo na bakit gano'n. Hindi ko yan na tanong hindi ko man yan naisip noon. Ngayon ko lang naisip, wala pa rin akong wala pa rin sagot. So, pwede nyo itanong yan. Itanong mo, Pao, kay Mayora Simonit. Baka may alam siya. No? Nagpag ka ba kaya, no? Na gano'n, no? Kung doon naman sa Europe, yung kanila naman, yung euro nila, 1 euro nila, around 60 plus na sa atin, no? Oh. So, euro yata ang pinaka-mas malaki. Mga gano'n. Tanong mo, Jay, ha? Tanong mo sa school, Jay, tanong mo. So, do it or apply it katulad sa soul winning. Kung wala kita ka soul winning na isang church mission, na soul winning namin ni DJ o kung saan ako maka-approach yung mga soul winning, pwede mo kayo maka-soul winning kayo sa mga kilala nyo o doon sa lugar nyo. Office mate, sa school, ngayon sa school naman, no? Sa classmate mo, yan, ang soul winning. Kaya, ingatan mo rin testimony mo kay mamaya kung ikaw rin pa ay mga pinagagawa mo ay kalukuhan sa school, ay paano paano maniwala yung isurvey mo kung sarili mo ay hindi maayos. So, dapat maganda ang testimony. So, magsulwining kay malaga yung kaluluwa, kay kung hindi mawin yung kaluluwa, pupunta sa impyerno yan. So, ang mission field mo ay school, office, or kung saan kang lugar. Kumbaga, so winning the main thing. Sabi nga, keep the main thing. So, mag-soul winning. So, by the way, by the grace of God, ang na-soul winning ngayong month of May ay 12, no? Tumanggap sa Panginoon. So, winning, maraming estudyante niya. At ang nabigyan natin ng gospel tracts ay ngayong month of May ay 104 na. Kung makabigyan pa makaroon, diba, dagdagan 104. Kaya ang nalampasan na natin by the grace of God last year. Alam niyo kung last year ilang gospel tracts ang binigay natin by the grace of God? 1,097. Sobrang ngayon 1 year dahil nag-count ako ng from June 2024 to June 2025 ay 1,097. Pero ang nabigyan na natin ng gospel tracts ngayong year natin, nabigyan na natin ay 1,118. Pero may nadagdag pa na ilan
Hindi ko lang na bilang kung ilan na nadagdag na. Yung 1,118, may nadagdag pa yan. Hindi ko lang na-update. So, ibig sabihin, lumampas na tayo. Amen? 1,097 last year, pero ngayon na ay 1,118. So, lumampas tayo. Ang ating baptism last year ay 4. So, ngayon ay 5. No? Kaya ang member natin ay sa Bethany Baptist Church Mission Calibo, dito sa Bethany Makati ay 20. Pang 20 si Brad Edgar. Si Joseph kung umuwi, pang 21 si Joseph. Kasi si Kuya Julius ngayon, nag-support rin sa kanyang tithes. At least, paano, pero hindi siya member, pero nag-bigay siya. Ay, at least nakapiyan-piyan sa mga needs dito, kahit pabili ng bigas. At ang soul saved profess, tumanggap sa Panginoon last year ay 116, pero ngayon ay 130. So, may 31 pa lang, no? By God's grace. Pero mayroon pa tayong ngayong araw at buong June. So, nalampasan na natin. So, are you happy? Amen? So, may bahagi kayo doon sa mga gospel trust na bigay nyo na witnessan. So, at least yun ang ginawa natin by the grace of God. So, sa itong month naman, nakapadala tayo ng mission support sa 30 ka missionaries at sa clearinghouse. So, 25 pesos lang yun, pero nakapadala tayo ng 775 plus 9 pesos ron nga charge sa Palampang shop. By the grace of God. Although, kailangan natin ng support, ng mission pa lang tayo. Hindi man nga tayo obligado na mag-support. Kay mission pa lang nga tayo. Pero kahit mission tayo, ay nag-support tayo. Amen? Kaya kung wala nang pamiling bigas, ay hindi lang mag-support tayo. Siyempre, ipadala pa natin sa kanila, wala tayo pamiling bigas na. Oh. Eh, minsan tinan ko yung mga missionary sa foreign field parang mayaman, parang tayo pang supportahan dapat pero support pa rin tayo, basta meron lang tayo. Okay, sacrifice. Kaya kung ating budget ay ubos-ubos din kasi ang ating offering naman dito ay 1 day pa lang, 2 days ubos na yun, no? O pila naman ang ating offering 400, 500 pag hindi kasama yung offering ko. Pero, at least ginagawa natin yung gawain ng Panginoon. Soul winning at giving. Yan, soul winning tayo, support and world mission evangelism, support tayo. Suporta at giving. So, praise God. No? At kahit doon sa housing sa Briones, ginasugod yun man ito, daywa ka amigo ko nga mga Baptist pastor yun. Si pastor siya na si amigo Russell. Ito sa nagabuhit mga manugsimbang, mga unga. At mga ginataon ng Operation Christmas Child. Operation Christmas Child yun, no? Kung may box, usisi. Ang laman na crayon, mga ballpen, laruan. Fish towel. Makaroon man pastor ito ang tagabangas. Ito man. Oo. Makaroon na anda nga obra, may mga crayons. Crayons, Sa school. notebook, household supplies, na mga fish towel, laruan. So, hindi tayo naka-apply kasi dahil wala tayo pa seminar at wala pa akong pastor's commendation kay Pastor Nabli at atong statement of faith. Pero statement of faith, pinadala ni Pastor sa messenger. Pinasa ko sa inyo. So, pag meron tayo niyan, at dapat mag-seminar. Si Sister Munich, si Sister Pen, si Linlin, Shana, si Pau Pau, pwede nyo kung hindi busy, si Jumang, si JJ, para rin ang requirement, may teacher nga gusto nyo. So, okay man nga, kahit kasulod sa ito mga Baptist pastor, worker, okay lang, kaysa naman mga kulto ang magpasok doon. Mga cults na di niwala kay Jesus Christ na Diyos. Sunod nga Domingo, naadto na sa mga unga. Pasimbra ko ako. Oo, pero pag pamaw po na karon ay, hindi man dahil magsigimba man, hindi. Sige, balik-balik na pastor. Hindi, you don't know.
Hindi magsimba. Pero kung ito kami naka-stay sa bahay mismo, ay magkakon doon, at mga unga ay mag-iatin doon, iatin. Naturuan ko ba na mga parents karon yun kung gamitin ko, gamitin sa housing ang kasi ako ang gospel ng Lord Jesus. Nakabiling ba sa gospel? Pero pag pasimba ang matuod ka na ayawan sa balik-balik lang. Pero sige lang, tiga-tiga, ganun talaga. Pero pag rooted naman sa Word of God yung mga believers, hello guys, step nga, ay may hindi, kay pau-pau, bawat isa eh. Pag natural na kasi ng Word of God ay, pag hindi mo na yung balik-balik na, ipusan na lang yan nag-simba, gagto. Ipusan na lang yung gapunta. Kasi naturuan na eh. No? So, kailang ganun talaga maturuan pa sila get bagong generation at balik-balikan, no? Si Simon, si Terdy, balik-balikan ko. Kailang nagtrabaho pala kahapon na Monday, nag-alala. So, maging sa giving, no? Sa giving, professional. No? Maging professional kayo, bala araw. Yung ba'y maging nurse, teacher, engineer, yan na, architect, o civil engineer, ito Pastor Nabli, accountant, police, military, carpenter, mga karpintero, berligan, farmer, fisherman, si Pau-Pau, fisherman. Fisherwomen pala. Walang fisherwomen, no? Fisherman palagi, no? Seafarer, doctor, lawyer, employee ng government or private institution. Yan. So, sa ating mga giving. So, pag binigyan naman yung ating sarili sa Panginoon, na hindi na problema yung giving nyo, basta meron lang tayo. Okay? So, give and take. Dati, sa Bible, si Elijah yung sabi niya sa widow woman, pakainin mo ko. Pakainin mo ko. Ay pinakain siya. Hindi na ubusan yung widow woman ng harina at langis. Pag may pastor nag-visitation, gina-timing pa niya mga quarter to 12. Para mag-visitation. Mabaro, may buhay. Nanay, pastor, mag alas 12 ka, 12 ka, pastor, yan ka lang ilabas. Ay, sige, labas ang pastor. Tapos, ang pang first time makakain, isda na malaki. Malaki, tapos ay, yung mga unga ay, mga anak, doon naman na kayo sa kwarto. Yung mga unga, galing din kasilip. Kasilip na sa pastor kakaon. Nagkanang kiba, sino na kiba? Worker man o asawa na. Ay, yung kaon ay nami, sarap ang kain ng pastor. Siyempre, isda pa naman malaki. Lalo ka mga, bantagaan, no? Ano sa Tagalog ng bantagaan? Blue marlins. Tuna, ay, wow. Pagkain na ng pastor, ubos na, one side. Tapos ay, siyempre, baliktad, abayat, mga unga, Nay, pinalitan. Exactly. Yung mga unga, yung mga bata, na nanay ay, kumbaga na, binaliktad na. Sabihin, wala na kaming ulam. Hindi pa naman. Pero iba na ngayon, hindi na ganyan. Pero hindi naman ganyan lahat. Ay, by the grace of God, ay, yung pastor naman dito, hindi naman ganyan. Ako minsan, kumimunan lang. Ako pagkadala ng pagkaon niya, di ba, no? Pagkaon pa. Pagkadala mo yung pagkaon, tinapay. Minsan, hindi lang nga kayo pinapadala ng pagkain. Pati yung mga alagaan nyo, mga pabo. Aso. Ay, basta meron lang. Di ba? Hindi tayo pwede take lang. Give and take man, basta meron lang. Di ba? So, ganun dapat. Pero meron talaga abi na siya lang talaga, no? Siya lang yung take. Kaya ako halos ibigay ko na yung aming mga used clothes, mga hindi maubos-ubos eh. Kasi pag bigay naman, meron naman gabigay sa amin, ako talaga eh. Nahirapan na ako minsan sa kanyang sitwasyon. Kaya dami na naman, no? Bigay naman. Yan ang tawag na pag nagabigay kasi balik man. So yung blessing na ng Panginoon. Kaya maging giver tayo dahil God is the author of giving. For God so loved the world. He gave, no?
God the Father gave His only begotten Son, si Jesus Christ. Kaya kung may binigay ba ng Diyos na the best, si Jesus Christ, at meron pa ba kayang bibigay si Jesus, yung Ama na hindi pa nibigay ng Ama na the best, so parang wala naman eh. Kaya kung binigay niya ng buktong na anak, how much mo pa yung mga needs natin? So keep on praying lang, no? Ang hindi pa naman na bibigay ng Panginoon sa atin ay lupa talaga para sa Bethany Baptist Church Mission Calibon. So keep on praying lang, no? So ito abigat to sa may kaano, tig 5,000 abi per square meter. Ito na to sa may Briones ay 4,000 at mayroon din kay dating Mayor La Chica 4,500. Pero may paano yung may kural na. Oh. So keep on praying lang. Malay mo may wala maka tig 1,000 yat ano. Okay, tara no, o tig 500 yat. Oh. Sa mga kwan siguro, sa mga barrier, bukod sa Kalibo, no? Iba't na lugar siguro. Halimbawa, mga New Washington, o mga Balite, may wala ka, kasi ay din, no? Sa mga ito, sa mga bukid, yung bandaran, mga kabukiran yun, pero sige lang, ay, importante, may mga tao lang malapit. Okay? So hanggang dyan lang, 4 points lang muna. So ano nga yung 4 points ngayon? Number 5, cleanse it. Cleanse it. Number 6, preach it. Number 7, share it. Number 8, do or apply it. Do or apply it. So it din kita. It physical food man. Hindi pa luto? Ay, okay lang. Magpa-testimony lang, pasalamat. Importante tapos na kita. Pero review natin yung number 1 gate. Read and study it, no? Hindi lang basahin, kundi atin pa study. So, makaroon nabasa ko na ro sa Leviticus chapter 1 yun ako, ang sa New Testament naman ay nag-start ako sa Book of John, John chapter 3 verse 31 na rin ako. Pag nabasa ko naman ang Bible na to, pang-5 na by the grace of God, so basahin nyo rin yung Bible, ha? Amat-amat lang. Chatnil, J, si Linlin, si Jomar, Pau Pau, si Hannah, basahin nyo yung Bible. So, read and study. Hindi lang basahin ko, studyhan pa. And then, love it. Ano pa yung isa? Meditate it. Ano pa yung isa? Read it. Read and study it. Love it. Meditate it. And hear it. Yan. So, hanggang dyan lang muna. Ay, abo para. Matamat ka. So, may na-learn kayo? Sabi sa kaba, maraming na sabi sa inyo, baka kahit one word lang ang maalala nyo, okay na yan. Ako nga, sa dami-daming preaching na dinig sa Negros Occidental sa Tent Revival, ay isang salita lang, kumbaga isang kwan lang, naalala ko, 3 word pero isang sentence lang na, serve God quickly lang. Yan lang alala ko, serve God quickly. Tapos in-apply ko, dayan. Nag-serve na rin ako sa Diyos. Kaya i-apply man ako sa mga kapitol, apply ako sa mga kumpanya, hindi man nanda ako mabaton kahit eligible ako, professional, sa professional ako, eligible, civil service. Hindi ako mabaton kahit kung hindi talaga gusto ni Lord nga magtrabaho kanda. Gusto ni Lord, siguro gusto ni Lord, kanat ako magtrabaho, kaya hindi ako naka-apply ako back to the Bible bookstore, baton ako. Pero sa mga kumpanya, hindi ako ginabaton. Ginabaton ako sa isang bank, kung ko naman, turn down kaya Bible school na ako. Kasi gusto na ni Lord nga, sana ako magtrabaho. So yun. So praise the Lord, no? Okay, pray tayo. Salamat sa Panginoon. Our God, our loving Father in heaven, Lord. Salamat sa another 4 points na na-learn namin about sa the Word of God. About at maging last Sunday man, Lord, ng mga points na 4 rin, yung read and study it, love it, hear it, meditate it. Ngayon naman ay preach it, share it, at yung iba pa, yung 2 pang points, Panginoon.
na do or apply it. So, salamat gid I pray Lord na sila rin despite sa maraming mga gawain at maraming mga Panginoon, kompetensya, ang time namin ng pagbasa ng Bible at prayer dahil sa mga modern technology. So we pray pa rin Lord na tulungan mo kami na maging ma-apply pa rin namin na God first Panginoon sa aming buhay Panginoon. We pray Lord, salamat sa mga faithful ones na nandito Lord na umatin sila. I-priority nila Lord yung pagpunta dito para magsamba. Para magsamba kami sa inyo sa spiritual katotohanan. We pray Lord yung mga wala dito, makasama na next time para ma-priority nila Lord na ang church going, pagsimba ay essential Panginoon at hindi ito optional. Dahil you love the church. Lord Jesus, mahal mo ang church. At binigay mo yung buhay mo, Lord Jesus, sa church. Church is people like us, sinners people. Pero despite na kami ay makasalanan, kami pinatawad mo at minahal Panginoon. At pinagpala mo kami. Salamat na mayroong gawain dito, Panginoon. We ask, Ama, na kayo makalob sa amin ng financial at kaloban mo na lupa para mapatayuan na yung sanctuary ng Bethany Baptist Church Mission Kalibo, Lord. Kayo magkaloob, Panginoon, kung saan mga baryo dito sa Kalibo, Panginoon. Wala kaming kakayanan, pero kayo po, Panginoon, ang may-ari naman ng langit at lupa. Habang hindi ka pa dumating, Lord Jesus, mapulpil namin ang iyong kalooban. Salamat, Lord, na kami ay Church Mission, ay nakapagpadala kami na kahit kunting halaga lang na sa 30 missionaries, Panginoon, sa foreign field. Salamat at sa inyong provision at patuloy na pagpalain yung mga anak mo. Bilis na kanilang mga source of income, kanilang mga trabaho, financial, Panginoon, sa kanila, tulungan niyo siya, Panginoon. Good health, Panginoon, long life, at kagalakan maglingkod sa inyo. Kayo rin, Panginoon, ang patuloy magkaloob ng mga managpalataya dito na tapat sa inyo, Panginoon, at faithful sa giving para ma-sustain yung gawain mo, Panginoon. Salamat na kayo ang patuloy na kumilos sa amin. Pagpala niyo rin, Panginoon, Pastor Nagli, at pagpala niyo rin ang Bethany Baptist Church Makati. Ang youth quiz sa June 1, June 2, and June 3, pagpala niyo, Panginoon. Pagpala niyo mga people at mga magpipreach, give them power, sweet Holy Spirit, at mapulpil yung gusto mo, Lord, sa mga young people, kung ano man ang kalaban mo sa kanila, para din sa inyong kalawalatian. At ingatan niyo si Pastor Nagli, Lord, si travel niya Paroa City sa Capiz. Siya rin ay mapipreach doon sa World Mission Conference sa Christ Bible Baptist Church. Pastor Anel. Tulungan rin si Pastor Nagli at iba pa mga speaker. Ma-challenge, Panginoon, yung mga preacher, mga missionary, na mga pastor na hindi lang sila atin Panginoon at walang involvement, kundi sila na, Panginoon, mag-involve, mag-support sa foreign local mission rin, Panginoon. Salamat na sa iyong biyaya kami rin nag-involve na, Lord. Para ngayon aming giving, kahit sa offering, faith promise, mission offering. Bless the gift and the giver. At I pray, Lord, ang mga kailangan ng mga anak na nandito, ang kinasa ng mga puso, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, pagkaluban niyo ng good health, financial provision sa school na pasukan sa June 8, Lord, palain niyo mga katingatan, mga nagabigada eskwela, palain niyo, Panginoon, ang mga needs, at ganun, Diyos, yung good health ng bawat isa, at ganun, spiritual growth. At I pray, Lord, na kapalain niyo man nabigyan namin ng gospel tracts na surwining lumago sila at mabaptize at ma-disciple. At makasama namin, O Diyos, dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo sa paglilingkod sa inyo. Hanggang kayo po ay dumating, Lord Jesus, na masupwa mo kami ng tapat na naglilingkod sa inyo. Patawad sa aming kasalanan at pagkukulang, tulungan ko ang pera maging matapat. At ito aming dalangin at pasalamat sa inyo. At salamat na kami po ay
makapagsanla sa inyo sa Espiritu at katotohanan, makapahinga ng salita at makapanalangin sa iyo, makapasalamat, Panginoon. Pagpalain niyo rin aming physical food. Thank you sa spiritual food ngayon. In Jesus Christ's name, amen and amen. God bless you as you give. Good morning.